Hello, good morning sa tanan. Nasabta sa atong online morning devotion. Kaya nagpabilin pa ang atong motto nga Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Dili mapakyas ang atong morning devotion. Doon na lang mga panahon nga mapakyas ang online tungod sa usay mga kakulian, sama anang madaot ang atong mag-trouble ang atong internet, pero napadayon ang atong morning devotion. O pasalamatan nato ang Ginoo kay sustain ta niya, no? Come on, let's start the day right by worshiping our God. Hallelujah. Ako'y lumalapit sa iyo, Diyos ko. Sumasambak nagpupuri sa ngalan mo. Buong buhay, kaluluwa at puso ay handang ialay sa paanan mo. Karapat-dapat kang papurihan ko habang buhay dito sa mundo. Ikaw lamang, O Jesus, ang maghari sa habang panahon. Ikaw lamang, O Jesus, sasambahin sa buhay, palagi sa buhay namin, Lord. Oh, tanging ikaw lamang ang nagbibigay kulay sa aming buhay. Ayakap ng iyong pagmamahal ang siyang tanging kailangan magpakailanman. Nais ko sana pagsilbihan ka, magkasama ka, mapaglingkuran. Ang buhay kong ito ialay sa'yo, ko'y gamitin mo para sa kagalakan mo. Ikaw lamang, O Jesus, ang maghari sa habang panahon. Ikaw lamang, O Jesus, ang sasambahin palagi sa buhay. Ikaw lamang, O Jesus, ang maghari sa habang panahon. Ikaw lamang, O Jesus, ang sasambahin palagi sa buhay ko. Oh, we give you praise, we give you glory. Oh, for you are worthy, worthy of all glory and honor and power. Jesus, Jesus, oh God, hallelujah. Ikaw lamang,
sasambahin palagi sa buhay ko. Oh, sasambahin palagi sa buhay ko. Oh, Jesus, sasambahin palagi sa buhay ko. Thank you kay Lord sa imong pagpukaw ka na mga nining sa kabuntagon nga gipapukapan nimo ang among mga mata ug imo minggi enable Lord pagbangon Ginoo. Salamat kay bisan pas kalidad malinawon hinanap ka katulog nga imong gi-provide ka namo tungod gabi Lord. Thank you kay ni ana bisan pa nining laing matahong nga adlaw Lord, adlaw nga Wednesday o God nga opportunity alang ka namo Lord nga padayon kami nga maka kinabuhing Kristohanon Lord, padayon kami makaalagad kanimo, padayon kami Ginoo nga makapamuhat sa mga buluhaton nga mahiklambigitan sa imong kahimayan. Kung kayo nga privilege ka na mo Lord nga sa matag adlaw nga imong gaidugang sa among kinabuhi Lord, mamahimong masinati na mo Lord kanunay ang imong power o God, ang imong presensya Lord. Salamat kayo nining tanan sa dawata nga among mga pagpasalamat Lord, dawata nga among mga pagdaig paghimaya pinaagi sa gamanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. Praise God. So nanasabta sa pagpakli na sab sa balaang kasulatan no pag-exhort na usab sa mubo nga passage in the Bible. So karon naata sa Matthew chapter 3. No, Matthew chapter 3. Ang Matthew chapter 3 talks about kung atong basahon ang verse 1 to 3 no. Matthew chapter 3 verse 1 to 3. Kung atong tanawon, it talks about John the Baptist preparing the way, no? Through preaching about repentance and about the kingdom of God is at hand. Unang duha ka butang, duha ka preaching, no? Duha ka pagpangwali. Ang center of the message of John the Baptist is about repentance. Ngayon siya nga repent for the kingdom of God is at hand. So it's about repentance and it's also about the kingdom of God is at hand. So gi-prepare niya ang way, no? Gi-prepare niya ang way pinaagi sa pagpangsangyaw sa pulong sa Ginoo may tungod sa paghinulsol kamo, no? So manay siya ang message nga nakita nato. And then the second highlight nga nakita nato dinhi sa atong gibasa sa chapter 3, also John the Baptist fulfills the prophecy about Isaiah chapter 40 verse 3. Kung ang prophecy, kung atong basahon dito sa Isaiah chapter 43, chapter 40, nga naghisgot mahitungod dito sa preparing the way, no? Chapter 40 verse 3. Ingon dinhi sa chapter 40 verse 3 sa book of Isaiah, ingon dinhi, a voice cries in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. So mao gihapon no, so na-fulfill ang maong nga prophecy sa book of Isaiah nga naghisgot dito si Elijah. Si Isaiah naghisgot siya preparing the way. And also it fulfills also John the Baptist fulfills also the prophecy in Malachi chapter 3 verse 1. Kung atong tanawon ang Malachi chapter 3 verse 1, mao gyapon ang gisgutan didto nga preparing the way gyapon for the kingdom of God is at hand. Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me, and the Lord whom you will seek will suddenly come to his temple, and the messenger of the covenant in whom you delight. Behold, he is coming, says the Lord of hosts. So, munang naa ang mensahe, ang sentro sa mensahe ni John the Baptist, no, nga he is preaching to the people, no, to every land, no, sa tanan nga dapit tagsangyaw siya mahitungod sa paghinulsol o ingon man sa mahitungod sa
sa kingdom of God that is going to reign, no, ang gingarian sa Dios nga maghari na. So muna ang atong nakutlo. So karon makita nato nga the first and the first coming of Jesus Christ is kabalo gid ta nga gisolusyonan niya ang sala, and the second coming of Jesus Christ, which is now approaching, he's going to judge, no, both, no, the living and the dead. So importante kaayo gihapon ang paghinulsol gyud, inana ka importante ang paghinulsol, whether sa una sa pag-abot pa ni Ginoong Hesus sa iyang permirong pag-anhi o sa ikaduha ng pagbalik ni Ginoong Hesus, nga mo na lang ang atong gahulaton nga moabot na, no, because that's the second coming of Jesus Christ is the last prophecy nga wala pa na fulfill, tungod kay ang iyang permirong pag-ani nga nagpakatao sa pasungan nahitabo naman na fulfill naman, no, nga talks about the birth of Jesus Christ, the life of Jesus Christ, the miracles that the Lord Jesus Christ has done. So nahitabo naman na, and only the second coming ang wala pa na fulfill. So whether sa first or sa second coming ni Jesus, unsa ka importante ang paghinulsol. So mas labaw karon sa second coming of Jesus Christ that the repentance is so important. Importante kaayo nga atong himuon nga maghinulsol gyud ta para nga mahiapil gid ta, no, sa kwao ni Ginoong Hesus aron iya nandadto dito sa gingharian sa langit. So how important repentance is, importante kay sa nga tanan. Amen. Na nga natay nakutlo karon, no, sa mensahe sa Matthew chapter 3 that talks about John the Baptist preparing the way through repentance, no, and listening the voice of God, because he is now approaching, he is coming again, no. So amen. O mag-ampo ta labing balaan gamanan mahigugma o langit, no, na mga ama, nagapasalamat kami kaayo Ginoo nga ikaw ang Dios nga maigi kay sa among kinabuhi, nga kanunay ka atiman sa imong mga katawhan, Lord. Thank you kay ni Ana. Bisan pa man nagapray kami sa mga kaigsunan karon, Lord, nga manarbaho sa office, pribado o publiko nga office, nga ikaw o Diyos padayon makiguban kanila, mag-provide og kusog, katakos, kabasog sa panglawas, Ginoo, aron ang ilang pagpanarbaho dili sila mabalda og labaw tanan, wisdom aron ma-manage nila ilang trabaho, Ginoo, Lord, according to your will, O God. Bisan pa gipray namong mga kaigsunan nga magapang-eskwela, Ginoo, nga ikaw sab, Ginoo, padayon makiguban kanila ug mag-provide pambayad sa ilang mga expenses sa eskwelahan, mga balayron sa eskwelahan, o strong comprehension sa ilang leksyon. Sa mga teacher usab nga basic kay karong panahon na tungod kay opening classes na, Lord, ikaw sab, Ginoo, mag-provide kanila kusog, katakos, kabasog sa panglawas, bisan pa kaalam, kahibalo, mahitungod, Lord, sa imong mahal nga pulong nga magamit nila, Lord, sa pagdumala sa ilang trabaho. Bisan pa mao gyapon among mga prayers sa mga kaigsunan nga naay mga online nga trabaho, Ginoo, Lord, ikaw padayon makiguban kanila, magatabang kanila nga ang ilang trabaho diha sa online makaya ra nila, Lord, as long as they continue to honor you diha sa online, O God, ikaw magapanalangin kanila, Lord. Bisan pa sa mga kaigsunan nga naay mga ibang manage nga business, Ginoo, Lord, ikaw, Ginoo, patubo, magapasinso sa ilang mga negosyo, Ginoo, Lord, ug tudloy sila sa pag-honor kanimo diha sa ilang mga negosyo, Ginoo, aron, Lord, nga padayon nga maglambo ang ilang mga negosyo, God. Salamat ug salamat kaayo niining tanan, dalaygon kagit, Lord, sa walay katapusan. Thank you for this day, Wednesday, Lord, that it's a great opportunity to do the work that you have entrusted unto us, Lord. And thank you, Lord, for the glory that you continuously shining upon us, Lord. Salamat ug salamat kaayo. Dalaygon kagid, Lord, sa walay katapusan naman, dawata ang among mga pagdaig, pagpasalamat, bisan pa nga among mga pag-ampo ug mga pagpanugyan. Di lamang kanimo, Ginoo, na magipadangat pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. God bless us all until next morning. Hi, hello, Junisa, hello.